Sa isang kamakailang pahayag, sinabi ng market strategist na si Ginong Lever Rietveld ng Crypto Crusaders na tila tapos na raw ang panahon ng crypto. Pero hindi ito simpleng end of story. Sa totoo lang, ayon sa kanya, ang mga kaguluhang pampolitika, pagbagsak ng gold at pagbabago sa macroeconomic trends ay nagbubukas po ng panibagong yugto para sa mga digital assets tulad ni XRP. Ibig mong sabihin, hindi ito katapusan, kundi simula ng bagong direksyon ng market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang dahilan ng biglang pag-aalala ng mga investors. Yan, sabi rito, investor sentiment has grown uneasy as conflicting statements from political leaders and sharp market movements test confidence. Ayan po, marami daw pong investors ngayon ang nagiging balisa dahil sa mga salungat na pahayag ng mga political leaders at matitinding galaw sa market. Araw-araw, nagbabago ang direksyon ng presyo ng mga pangunahing assets kaya nahihirapan ang mga traders at investors na gumawa ng malinaw na diskarte. Ang kawalang tiwala at takot sa biglaang pagbabago ay nagiging dahilan ng pag-atras ng ilang mga investors mula sa crypto market. Ang market impact po nito ay ang ganitong emotional na kondisyon o kalagayan ng market ay madalas nagre-resulta sa panic selling, kung saan ay maaari pong magpababa ng presyo pansamantala. Pero nagbibigay rin ng pagkakataon para sa mga matyagang investors na bumili sa mas murang halaga. Paano naman po nakaapekto ang mga pahayag ni US President Donald Trump? Sabi rito, in a recent video, Levi Rietveld, creator of Crypto Crusaders, discussed the turbulence following remarks by US President Donald Trump about potential 155% tariff and on the same day comments about a strong deal with China. Paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginong Rietveld, nagsimula raw ang kaguluhan sa market nang maglabas ng dalawang magkasalungat na pahayag itong si President Donald Trump. Una ay ang posibilidad ng 155% tariff na nagdulot ng takot sa mga investors. Pero sa parehong araw, sinabi rin niya na malapit nang magkaroon ng strong deal sa China. Dahil dito, ang market ay tila nalito kung positibo or negatibo ang magiging epekto ng mga balitang ito. Ang market impact po nito ay ang ganitong halo-halong signal mula sa gobyerno ng US ay nagdudulot po ng matinding volatility sa lahat ng asset classes, kabilang po ang crypto. Dahil hindi po malinaw kung saan tutungo ang polisiya ng ekonomiya. Sunod na tanong ay ano naman ang naging epekto ng kaguluhan sa buong market? At ito naman ang sabi po tungkol dyan. The uncertainty has caused visible swings across equities, commodities, and digital assets. Rietveld's observation that markets have been bouncing around captures the instability that traders are now navigating. Yan po dahil daw po sa mga magkasalungat na pahayag at global uncertainty, halos lahat ng klase ng investment ay naapektuhan mula po sa stocks, commodities hanggang sa digital assets. Sinabi po ni Ginong Rietveld na bouncing around na raw ang mga market. Ibig pong sabihin nito ay hindi po matukoy ng mga traders kung saan ang tunay na direksyon. Ang ganito pong sitwasyon ay nagpapahirap sa paggawa ng long-term strategy. Sa market impact, sa ganito pong kondisyon, bumababa ang trading confidence. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ang panahon kung saan madalas nabubuo ang bagong entry points para sa mga asset na may solid fundamentals tulad po ni XRP. Ngayon ay may pag-asa ba sa gitna ng ganitong kaguluhan? Sabi rito ay however, amid this volatility, digital assets such as XRP may find an opportunity. Historically, uncertain macroeconomic conditions have aided investors to reevaluate alternative financial instruments, particularly those like XRP with real-world utility. Ayon po ulit kay Ginong Rietveld,
Kahit puno ng kaguluhan ng market, dito kadalasang lumalabas ang mga bagong opportunities. Ang mga digital assets tulad po ng XRP ay may bintahe dahil mayroon itong tunay na gamit sa real world or totoong mundo. Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, mas pinipili po ng ilang mga investors ang mga asset na may utility kaysa sa mga speculative lamang. Kaya sa XRP ay posible pong makinabang sa ganitong sitwasyon. Ang market impact po nito ay maaring magdulot ito ng unti-unting pagtaas ng demand kay XRP, lalo na kung mas maraming investors ang maghahanap ng alternatibong ligtas at kapaki-pakinabang na asset. Ngayon ay ano naman ang nangyari sa gold at bakit po ito konektado sa crypto? Sabi rito ay Rietveld noted that gold went down 6%, which is the largest drop it has had since 2013. The decline surprised many analysts who view gold as a defensive asset. He added that people are worried about the crypto market because generally gold is the leading indicator. Ayan po kay Ginong Rietveld, bumaba ng 6% ang presyo ng gold. Ang pinakamalaking pagbaba nito mula taong 2013. Nabigla ang mga analyst dahil ang gold ay tinuturing na safe haven asset. Dahil dito, natakot din ang ilang crypto investors dahil historically, kapag humihina po ang gold, madalas ay nagiging negatibo rin ang sentiment sa crypto market. Ang market impact po nito ay ang pagbaba ng gold ay maaaring magdulot ng pansamantalang takot sa crypto market. Ngunit maaari rin itong magbukas ng bagong interes sa mga asset na hindi nakatali sa traditional na commodities tulad ni XRP. Sunod na tanong ay paano naman makikinabang si XRP sa pagbagsak ng gold? Ayan. Ang sabi po rito tungkol dyan ay despite this connection, the drop in gold prices may offer a positive angle for XRP and similar assets that are not tied to traditional commodity cycles. When traditional hedges lose strength, investors often turn toward assets that combine utility and liquidity. Ayan po, kapag humihina daw po ang mga traditional na investment tulad ng gold, karaniwan ay lumilipat ang mga investors sa mga asset na may liquidity at tunay na gamit. Dito po pumapasok sa XRP dahil bukod po sa mabilis at mura ang transaction, ginagamit din siya ng mga financial institution sa cross-border payments. Kaya habang bumababa po ang tiwala sa gold, maaaring tumataas naman ang interest kay XRP. Sa market impact, ang ganito pong pag-shift ng capital ay nagdudulot ng bagong demand na maaari pong magsimula ng midterm rally kung magpapatuloy ang trend ng paghina ng gold. Ano naman ang sinasabi ni Ginong Rietveld tungkol sa susunod na market cycle? Yan, sabi po rito ay Rietveld projected that the next market cycle top will arrive in fourth quarter of 2025 or maybe the latest first quarter of 2026. This forward-looking view highlights a potential timeline for recovery and renewed strength in digital assets. Yan, ayon po ulit kay Ginong Rietveld, ang susunod daw na market cycle top ay posible pong mangyari or maganap sa fourth quarter ng taong 2025 o pinakamatagal po sa first quarter ng taong 2026. Ibig pong sabihin, ang kasalukuyang volatility ay bahagi lang ng paghahanda sa bagong pag-angat ng digital assets. Para kay XRP, ito po ay maaring yugto ng pagkolekta bago ang panibagong rally. Sa market impact, kung tama po ang kanyang prediction, maaaring magsimula ang accumulation phase ngayon at maging hudyat ng bagong bull run bago matapos ang 2025. Bakit po nananatiling espesyal sa XRP sa mga experts? Sabi po rito ay for XRP, this aligns with predictions by experts and key developments such as spot exchange traded funds or ETF, increasing institutional adoption and continued interest from financial entities exploring blockchain settlement. Ayan po, para kay XRP, tugma ang forecast ni Rietveld sa mga nakikita ring pagbabago ng ibang mga eksperto. Ang pagdami ng institutional adoption,
posibilidad ng spot XRP ETF at paggamit ng blockchain sa mga bangko ay nagpapakita na si XRP ay may malakas na pundasyon sa totoong mundo. Hindi ito basta speculative coin, kundi bahagi ng revolusyon sa digital payments. Ang market impact po nito ay ang mga positibong development na ito ay maaari pong mag-udyok ng sustained bullish trend lalo na kapag naglabasan na ang mga official announcements mula sa mga regulators. Bilang panghuling katanungan ay ano naman ang payo ni Ginong Rietveld sa mga holders ng XRP? Sabi po rito, Rietveld encouraged his audience to absolutely lock in and follow the market closely as it approaches the projected peak. For XRP investors, that approach may prove essential. Paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginong Rietveld, dapat absolutely lock in ang mga investors. Ibig po niyang sabihin dito ay mananatiling matatag at bantayan po natin ng mabuti ang market habang papalapit po ang projected peak. Para po sa mga holders na XRP, napakahalaga nito dahil ang asset ay may matibay na dahilan para magtagumpay kapag bumalik ang lakas ng crypto market sa huling bahagi ng taong 2025. Sa market impact, kapag marami pong investors ang mananatiling matatag, maaari pong bumuo ito ng long-term bullish support na magbibigay ng matatag na base or pundasyon para sa susunod na rally. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa lahat ng sinabi rito ni Ginoong Levi Rietveld, malinaw na hindi pa tapos ang crypto, lalo na si XRP. Sa halip, ito po ay yugto ng pagsubok kung sino ang may matatag na pananampalataya o pagtitiwala sa potensyal ng blockchain. Habang nagkakagulo po ang global market, dumadami rin ang pagkakataon para sa mga maingat na traders na pumasok sa tamang presyo. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang pinakamahalaga ay manatili po tayong kalmado, may plano at handang samantalahin ang mga susunod na opportunities or oportunidad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.